How many passengers should be allowed inside the truck? Because I'm planning on summer, I'm gonna bring my kids with me. No limit. No limit inside the truck? They have to be in the manifest. The manifest? Right now, the manifest is your name, right? Yeah. So if you wanna bring more people, just the driver and passenger. There's no limit? I mean, as long as it's not like a fucking Saturday, right? Like as long as it's Three persons is okay? it's fine. Okay, yeah, thank you. Good morning mga Choy. Good morning internet. Good morning viewers. Good morning Minnesota. Kahapon nag-live ako kahapon. Maraming salamat sa mga pumasok sa live. Maraming salamat sa mga nagtanong, sa mga nag-likes. Kaya nag-live ako kahapon dahil wala kayong mapapanood. Last day. Dahil yung video ay na-delete na naman. Again, yun yung pagod ka, and ang akala mo yung dinidelete mo na mga camera videos, yun yung nasa internal memory, hindi yung nakalikot ko yung external na memory na kung saan sinasaksak ko. Yun ang na-delete ko lahat. Bang. So walang video. Maganda pa naman sana dahil merong interaction doon ng pang drivers, but it is what it is. Again guys, lessons learned. Huwag makialam ng make it. I-settle mo muna yung mind mo. Pagkatigil mo, settle mo muna yung mind mo na okay ka na ba? Ready ka na bang mag-edit? Kasi ang plan ko sana kahapon, while naka-transfer ang video, nagluto ako ng kanin, but tanggal lahat. Nakakadismaya.
may gagawin ka, may mapapanood yung viewers mo, walang nangyari. Anyway, today is Saturday and 5 hours to Canada border. So today makakapasok ako ng Canada. Utay-utayin ko lang, meron pa akong 45 hours and kailangan yung 45 hours ko from the start nung Wednesday ay umabot siya ng 9 days. Why? Kasi kailangan kong dumiretso ng Houston, Texas. Pagkatapos nito, unload sa Medicine Hat, drive ng 3 hours papuntang Olds, Alberta, and pick up ako ng Gander 9650. Yun ay export, papadala na naman sa ibang bansa, not America. Then dadalhin siya sa Morris Export Services. So parang nangyari doon sa kagaya sa Florida na ida-drop sa isang exporter gano'n. Then sila na yung magpapadala papunta doon sa destination ng equipment. So kailangan yung aking oras ay umabot ng 9 days again para makapag-recap ako. Kasi kung magre-reset ako, hindi ko abutin yung delivery date na 19 o 16. So kailangan recap Wednesday, recap pang 9 days ko sa Wednesday next week, and magkikik in na yun sa pang 9 days ko yung recap ko, and then so on and so on. Then mag-reset na lang ako after ma-unload dyan sa Houston, Texas. But depende pa rin sa biyahe. Kung maganda ang situation, walang problema, walang aberya, and then makakapag-reset ako sa Houston, Texas. Makakagala siguro ako kung merong magalaan. So meron na lang akong 45 hours. Kailangan i-maximize 8 hours nung Wednesday. Thursday is 10 hours. 8 hours. Then kagabi ay 8 hours. And then saka ko gagamitin yung 10 hours hanggang umabot siya ng 70.
tumawag sa akin ng Q-Line at saka isang truck driver. So malayo pa lang naglalagay na sila ng pulis kasi a little bit curve. Yun ang kagandahan ng mayroon kang radio kasi nababatuhan ka ng information sa iyong way. So kanina kasalubong ko, maybe 3 minutes ago, tumawag na sa akin ng isang Q-Line na kasalubong ko papuntang eastbound na merong aksidente dito. And after a few minutes, tumawag din yung isang truck na in-inform ako na merong aksidente ahead of me. So yun ang kagandahan pag meron kang radio sa yung truck, equip ka ng radio kasi nababatuhan ka ng mga information, lalo na sa ganitong sitwasyon ngayon na winter time. At least meron ka ng idea, meron ka ng may alam mo na kung ano nangyayari sa unahan. Kasi kung wala, hataw ka ng hataw, magugulat ka na lang na meron nang nakasimplang dyan sa gilid. Yan, bago lang to. Jackknife yung isang double. Oh, dalawa. Holy smoke. Holy, tatlo. Holy smoke, man. Holy. What? Madulas banda dito. Guys, holy, madulas dito. Nag-spin out yung aking gulong. Holy moly, man. Isa sa mga napaka-vulnerable sa jackknife na ganyan, alam niyo yung mga light lang ang karga, Amazon, no? Nakikita niyo yung mga Amazon sa aksidente dahil ang mga karga niyan, mga light lang, mga order na mga casing ng cellphone, kung ano yung mga order sa online. Yung mga light ang kanilang drive, no? Walang traction, walang bigat yung drive. Kaya pag winter time, mas maganda mabigat yung drive mo. Mabigat yung drive. Yung aking drive today is 36,000 pounds. 36,450 pounds. Ang aking trailer ay 46,000 pounds. So mabigat yung aking drive. But kahit mabigat siya, no, nag-iingat ka pa rin. Kasi yung steering mo, ano lang yung steering wheel, 12,000. Ganun pa rin. Pero mas maganda na meron kang enough or bigat sa traction. Pero kung light lang yung traction mo, pag ikot ng gulong, kasi hindi naman sabay ang ikot ng gulong na yan, diba? Hindi sabay yan. Ganyan yan eh. Jackknife, pag light lang siya, wala na siyang makuha traction,
sa ground, jackknife. Amazon, Expo, mga FedEx, lahat ng mga karga. Hauler, yung mga livestock hauler na walang laman, yung empty, basta mga empty na trailer guys, napaka-vulnerable sila sa ganitong weather ngayon dahil walang traction. Guys, di ba tumaya ako ng lottery na Super Bowl, right? Sa Amerika, dito sa North Dakota. Yung price is 1.2 billion. Naalala nyo? Nanalo ako. Pero hindi 1.2 billion yung panalo ko. $1.2 billion yung jackpot prize. Pero yung panalo ko, walang point sa gitna, kundi $12. $3 yung taya ko sa $1.2 billion. Nung chinek ko siya, kasi ang hirap i-check yung card sa apps. Meron pa akong isang dalawang lottery ticket sa Maryland, yung Powerball. Hindi ko kasi alam kung paano ang hindi ko talaga alam. Pero hindi ko pa siya tinatapon. So nandito ako sa North Dakota, tumaya ako dito nung bago nagbakasyon. So 1.2 billion, pero wala siyang point. 1 and 2, only $12. At least nanalo ako ng lottery sa Amerika na $12. Blessing na yon, mga choy. Blessing na yon. At least pinatikim ka ng lottery winning number. Ito pa ito naman ay 10 million. Hindi ko pa na-check kasi sa Maryland. Kung bibili ka ng ticket sa North Dakota lang yung i-check nila. Hindi nila pwedeng i-check yung South Dakota, hindi nila pwedeng i-check yung ibang states na mga lottery unless kung dadaan ka doon. Meron akong mas maganda kasi kung i-check mo dito sa mga store, kasi pag check nila $50, $500, $100, $1,000, di ba? Yung apps na nakakalito, yung apps na kailangan mo i-download bawat states, nakakalito. Hindi ko alam kung panalo ba siya. So at least ngayon nanalo ako ng $12. Hindi na masama. Nanalo ako ng lottery sa Amerika na worth $12. Di ba? Anyway, balik na tayo sa highway. Dumaan ako dito kasi I'm hoping na makabili uli dun sa chicken nila na matagal ko nang gustong maabutan. Pat anong oras na ba? Alas 10 pa lang, pero wala nang manok, ubos na. Napaka bilis maubos ang kanilang manok dito. Ngayon wala na naman ako nakuha ng manok. And meron pa ako 2 hours hanggang border ng Manitoba. Alauna ng mga before 2 o'clock nasa Canada na ulit si Portable.
fuel guys. So bago ako papasok ng Canada, ay pupunuin ko na ang tangke para just in case merong snow coming nasa north, it's going to south. I don't know kung anong oras dadaan sa dadaanan ko, but I'll just make it sure na puno ako ng diesel today. Turn left at the stop sign. Dulas. Kahapon sa Minnesota, bumiyahe ako ng gabi. So, nilagyan ko ng reflectorized na oversized load sign kasi yun ang required or nakalagay sa provision. Wala silang bawal sa gabi. Bumiyahe ka ng gabi, walang bawal sa Minnesota. Basta meron kang extended lights. Light is more important. And then yung oversized load na sign is reflectorized para kita siya sa 500 feet. Mga nakasunod sa'yo ng load mo ay oversized, kaya nilagyan ko siya, pinalitan ko siya. And then dito sa gilid, nilagyan ko ng strobe lights, nilagyan ko ng goma para kita siya sa gabi. So malamig, blowing of snow. Then kailangan ko lang mag-print ng aking paperworks. Washroom. Kasi yung next ko na stop ay kung saan titigil na ako. Call for a night. I don't know where. Saan ako mag-call for a night tonight.
Nag-try ako mag-print kanina sa aking paperwork. But yung aking printer ay, I don't know, maybe na frozen. Take the ramp ahead. Walang lumalabas na tinta. So, nag-send ako ng paperwork ko dito sa gas station. In 800 meters, turn left on North 2nd Street, then take the first right. Tigil na ako dito. Good luck. Have a good one. Hi. Paperwork. Company? Q-line. Q-line? Yeah. I just sent 35 minutes ago. Can you double check? Pinoy Trucker. I thought there was a section for Q-line, but then there's not. Let's see. Mark. The name is Mark. Not that one. No. No. I'll double check your email. Is that it? Yes. All right. That's $2, right? Yep, $2. Yeah. I need a receipt. Perfect. 171 NGJ. Here you are. Thank you. Yep, have a good one. Thanks. Hi. Marco, Uy, kamusta ka na? kumusta? Asan ka na ngayon? Nasa FedEx. Ay, ikaw yung Felix dyan? Oo. Wala ka na dun sa Arnold pala? Wala na. Kamusta yung kalsada? How's the road? Okay naman siya. No travel advice na kasi. Light load lang kasi ako. Ay, light load ka? Gaano Kasi kabigat? yun lang, ang total for, ang pop ko is 2,000 yung lead. Ah. Pero but if you're light then slippery. Yeah, it's slippery. Somewhere after the Grand Forks, slippery. Yeah, madulas. After after Grand Forks, madulas. Oh, diyan lang ako sa Grand Ports ang delivery ko. Oh, tagal ka na sa FedEx? 2 months. Okay. Ayoko na lumayo kasi. Sabagay. Okay na rin, ano? Hindi na ano. Mga alam ko lagi nag-aantay sa Nandyan na yung family mo? ano na, 1.5 na. Oh, nice. Kaya medyo nahihirapan ako. Binigyan ako ng load kasi nung last na Ba't ayaw mong magtrabaho lang inside city like mga fuel tank? Okay na to. Hindi, yung nagpa-practice ako sa FedEx. Sa Super B. Pang Super B. Pagka Paul Holding. Try mo Paul Holding. Good. Marami naman doon. Magandang kumpanya yan. Kaya nga, ito okay naman. Bayad naman ng ano ko, per oras at saka per miles. Oh, that's nice. Kaya ano, sige. Pero para sa'yo, Sa akin, walang problema. Over ako, 95,000 pounds ako eh. So, walang problema sa traction. Sa police, wala naman nalilitan. Wala. Kasi nakalagay sa ano, no travel advice. No travel advice. Minsan kasi yung update niyan, hindi na ina-update eh. Pero highway is good, pero kung light ka masyado, masasayaw. Dadandahan ng ano. Wala man siya. Ang oversize, sabi nga ng oversize na kasama ko dyan, bakit ka nakalusot? Sabi ko, nandun ang pulis sa tulay, hindi nga niya ako pinara eh.
Pero wala ka na sa lubong na polis dito nung... Wala. Wala? Clear. Hanggang Ang daming mga pumupunta eh. Yung Flying J, Grand Forks, dyan lang ako. Tas Diyan ka lang? Oo, yun lang. Sa isang oras lang. Tirahin mo na. Kaya nga eh, kakain mo na. Yeah. Hi. How are you? Good. How are you? I can't complain. Nice. Do you have a card or phone number? Yeah, phone number, please. License plate number? 171 November Golf Juliet, Manitoba? Saskatchewan. Really? Where's mine? Thank you. Yep, have a good day. Thank you. Alis na ako. Ingat. Yo, walang truck. In 300 meters, arrive at Erlina Port of Entry, on the left. Hello. Hello, sir. Good afternoon. Yeah. This one. 92, yeah. There you go. Have a good weekend.
Hello. Where do you live? I live in Winnipeg. Where did you drop? Where did Mark you Anthony. I drop in Minnesota. I pick up this load in East Moline, Illinois. Did you buy anything? Cigarettes, 1 carton, and 2 extra personal for personal. Any alcohol? No, sir. Parcels made? No. Weapons? No. Only this? Yes, sir. Brand new. One question or 2 questions for a while. How many passengers should be allowed inside the truck? Because I'm planning on summer. I'm gonna bring my kids with me. No limit. No limit inside the truck. They have to be in the manifest. The manifest? Right now, the manifest is your name, right? Yeah. So if you're gonna bring more people, just driver and passenger. There's no limit. I mean, as long as it's not like a fucking sardine, right? Like as long as it's Three persons is okay. it's fine. Okay. Yeah. Thank you. You have 7 hours and 9 minutes of remaining drive time. Hello mga Chuy.
So yung location ko ngayon is Brandon. Nagmamadali ako dahil bukas pa yung lechonan doon. Naalala nyo yung kinainan ko, binilhan ko before ng lechon? Gusto kong kumain ng lechon today. Wala pa akong almusal, wala pa rin akong tanghalian. Kaya kakain ako ngayon. Sasarado na sila ng 7 o'clock eh. Kakain ako sa loob. Tinatamad na akong tawag dito, magluto. Bukas pa men. J-Tads, guys, J-Tads. Halo! Mayong gabi. Napay lechon? Sus, salamat kayo. Nibalik yung ko. Direct ko ni parking. Kini. Di ba naamay ko ante? Nanay kanon? Kau ba ng lechon, pwede? Pila ka dua ka suda? Wala na yung Shanghai. Isa yung sumay. Kau ba sa combo? Oo. Come on. Wala yung dahil sudan? Lechon sisi. Okay. May... So, na? Nicol Express. Oh, kana. Dili na lechon. Oh, buto yung lechon. Lahit pa man to. Lahit na po ni. Lahit po ito siya? Oo, lahit pa. At sa may kauban sa lechon dahil? Pilit ka. Isa ka sudan. Tapos siomay then rice. Okay. Sumay na lang. Yeah. Tapos sudan. Kani bistek. Dili ba? Kasot lang. Wala yung combo nga lechon? Apil siya sa combo. Apil siya? Lechon. Kung ano mo siya? Duha Dua kanon. ang siomay o sudan. Pwede cut or Kat-on sudan. Lechon. Pwede. lechon wrap. Sige. Hoy, salamat. So guys, bumalik ako dito. Kasi gusto kong kumain ng lechon. Uy, saan mo ni? Tuya mo ni. Oh. Yan o. Salamat Ano kayo. yung suka ninyo? Yeah, salamat kayo ha. So, kuha niya siya. Combo niya siya din, no? Combo. Combo niya, may lechon niya na ikuan. Yeah. So, manihapon ta kay kapoy. Okay, kaon. So, pwede rin siguro magkinamot. Alam niyo Saskatoon, ang sabaw ay $2. Shout out sa mga taga Saskatoon. Yung sabaw nila $2, pag ang liit lang. Pag nag-refill ka, another $2. Yeah. Guys, dito libre ang sabaw. Pilipino ba yun ha? Pilipino. Pero ang liit ng tasa, ang liit ng $2. Ha? Ganito lang. Yeah, $2. Mas mahal pa sa tubig. Pinoy, ano to? Yeah, Pinoy ang restaurant eh, pero I don't know, bakit? So magkakamay lang ako. So magkamay. Nice ang kanin, malambot. Sama ko. Dito to sa Brandon, itong ano nila store. Tabi lang ng parking. Libre na yung sabaw. Doon sana ako pa-parking sa may Tim Hortons. Naalala ko, meron palang lechonan dito. I mean, restaurant ng Pilipino. Ang kasama niya, lechon, then siumay. Gutom na yan.
Di ko kung lamisa. Masarap yung kanin nila dahil malambot. Hindi siya dry. May mga kanin kasi pagluluto. Dry yung kanin. Nasa bahay na yung dad mo. Nasa bahay na daddy mo. Ah. Yun ang kagandahan. Kasi yung restaurant nila along the highway lang. Okay, may parkingan doon. Laki ng parkingan. Tawid ka lang ng kalsada, yung restaurant na nila. Sarap ng lechon. Yan sabay tulog. Sabaw mo na. Sarap ng sabaw pag malamig. Ya, salamat kayo. Ya, salamat kayo. Kumusta si yung papa? Ina katungkuhan tong driver ng truck. Kaya siya. Salamat ha. Salamat kayo sa lechon. Guys, G-Tads. Saglit lang no. Murag 5 minutes naman sigurong kaon. Muna siya kaon ba sa mga kuan. Anad na inanang kaon ba? Asan po niya agigay na? Ano? So naaran truck diya. Di ako sa kuan ka doon. Dito ako sa Brandon, Manitoba, mga chuy. Grabe ka bagagis nung yate. Ha, yatay. Anyway. So bukas it's another 10 hours drive papuntang Medicine Hat from Brandon. Sabi ko nga sa inyo, tinitipid ko yung oras ko. Kailangan makaabot siya ng 8 days hanggang pagbalik ko ng Amerika. Kailangan. Hindi ko ma-afford na mag-reset. Hindi ko maabot yung unloading sa 16. Busog. So daghang salamat sa mga chuy. And tatapusin ko ng video. Salamat sa likes and comments. Merong isang queue line doon. I don't know kung sino yung... naalala ko na yung taga Brandon na queue line. Maraming salamat sa comments and likes. Maraming salamat sa mga nag-participate nung live the last day. Daghang salamat sa mga questions and sa mga mga nagpapa-shoutout. Daghang salamat. So tatapusin ko na. I'll see you guys on my next vlog. Pag-amping mo tanan, maayong gabi sa inyong tanan.